So last Sunday, no, nagyapon ta sa preaching series nga exposing and defeating the enemy of the gospel. No, so last Sunday si Brother Carl, no, gidiscuss niya the danger of hyper grace. So two things nga nitatak sa kuha to. First is hyper grace believers treat grace as a license to do sin. No, so mao gina, no, pag kana ang imuang gitindugan nga prinsipyo igsoon or doktrina nga hyper grace, no, nga ang Ginoo puro lang grasya, dili siya hustisya inana. No, so kana mahimo gyud sa ang conviction nimo is mobuhat kag sala kay tungod bayad na tanan, no, inana na imo ang conviction. So di na ka mobuhat og sala kay gihimo na nimong lisensya ang grasya sa Ginoo para mobuhat sa ingon, no. Ug ang ikaduha, repentance is as one special occasion rather than a lifetime commitment, no. So discuss no ni Brother Carl last Sunday, no, nga ang repentance pag hyper grace ang imong ginatindugan nga doktrina, ang repentance mo is kaisa lang siya mahitabo. Kato lang time nga perti nimong luhod sa Ginoo, no, na encounter nimo siguro, no, na encounter nimo ang presensya sa Ginoo tapos grabe nag-imong singot, imong sipon, imong luha, nag-abot tanan, din mo to ang repentance mo. But you know what, igsoon, no? Repentance is not a one-time event. It's not a one special occasion. Rather, it is a lifetime commitment. No? This is a lifetime. No? Repentance is a lifestyle, igsoon. No? Na every day, before ka matulog, igsoon, no? I-check yun mo, check and balance yun sa imong kasing-kasing. Lord, nabay mga butang sa akong kasing-kasing or karong adlaw nga nabuhat na ko nga wala ka malipay. No? So check and balance yun ka mga igsoon. Kaya wala ta kabalo, no? Pagka di gyud na to hold ato ang life igsoon. Wala ta kabalo kung makamata pa bata pagkabuntag, no? So that's why repentance, no, mao nay gamiton sa Ginoo sa imo as your tool to sanctify, no? Nga malimpyuhan ka igsoon ug ato ang heart is maging right atubangan sa Ginoo, no? So mao na tong na-learn last Sunday. So karon ato ang i-discuss, no, is another nga opposing gospel, no, sa true gospel ni Jesus Christ. No, so unsa ni siya? No, counterfeiting the lies of prosperity gospel or the prosperity gospel, no? So mo na tong i-discuss karon. Unsa din ni siyang prosperity gospel? I believe ang kadaghanan sa tuwa familiar ani, no, nga topic, no, prosperity gospel. So let's dive in, no, ato ang i-discuss ni. What is prosperity gospel? According to Oxford Languages, it is a belief among some Christians that God rewards those who live faithful lives with material wealth. No, so kato daw mga tao nga faithful, katong mga tao nga tinud-alay nga nag-believe sa Ginoo, i-reward daw sa Ginoo og material nga mga possessions. So according pod sa Britannica.com, gingon diri the prosperity gospel, no, prominent in Protestant Christianity. So actually kaning prosperity gospel sa Protestant gini siya na bilong. Wala kay ko yung nadungog nga Catholic ani. Naga-discuss sila prosperity gospel, but most of the time, no, that sa Protestants ni siya, no, mo niya lang gina-teach, no, teaches that faith expressed through positive thoughts, declarations, and donations brings health, wealth, and happiness. It centers on the belief that salvation through Jesus includes freedom from poverty and sickness, with adherents believing God wants them richly blessed. No? So kato daw mutuo daw kang Jesus, mahimo daw silang magkaroon og health, no, wealth and happiness. No? Mao gina ang sentro sa prosperity gospel. Ug mao ni kasagaran makadaganan mga simbahan nga imong madungog karon, no, di na ka makadungog og repentance, di na ka makadungog og sala, puro na lang panalangin, no? Mao nay kadalasan gyud. No? So karon i-discuss nato what are the three fundamental beliefs of prosperity gospel. So unsa ning tulo ka core beliefs gyud nila ba? Unsa gyud ning pinaka foundation sa prosperity gospel? So let's proceed na sa first na fundamental beliefs. Faith brings prosperity and health. No, ang pagtuo do nato, no, maghatag na sa tuwa og pag-asenso og maayo nga panlawas or divine inheritance. So believers are taught that strong faith in God and being part of God's kingdom can lead to financial success, physical healing, and better life. So mo na ilang first nga grabe ka
ginatindugan gyud nila strong nila nga belief, no? Nga ang mga tao daw no nga mutuod ra sa Ginoo, the moment nga gi-accept nila si Jesus silang kinabuhi, ang mahitabo is maging part sila sa kingdom sa Ginoo og ang kasunod ana mahimo silang adunahan no or dato financial success, physical healing and a better life, no? So mo na gi-promise sa prosperity gospel na anyone who believes, no, magkaroon silag healing, magkaroon silag financial success and a better life. So mo nilang famous nga mga linya, no, during magwali ni sila. Silang famous nga linya. Ngundiri, you are a child of the king. Poverty is not a sign of holiness, no, maulo sa dani. So meaning pag pobre ka, nakasala di ka. No, or di ka balaan. No, pag nagkuhan ka, nagproblema ka kwarta. No, so poverty is not a sign of holiness. It's a thief of your destiny. Health and wealth are your birthrights through faith. So mo ginilang strong belief. No nga ang health daw og wealth is mo nang imong kibali panunundo nimo ba? Kay tungod kuan na ka, bilong na ka sa kingdom sa Ginoo, heir na ka sa throne or kabahin na ka sa gingharian sa Ginoo. So ang maayo nga panlawas og ang pagkadato mo nimong right, birthright nimo na. Pinaagi si mong pagtuo. Napa, no? Napagay mas kuan palabihan pag ginato ni. Ingon sila, don't settle for the crumbs of life when the Father has prepared a feast. No, so ay dog settle sa mga mumho. Mga mumho sa imong kinabuhi or mga salin-salin. Ayaw dog settle ana, no? Ayaw dog ka-satisfy ana or ayaw dog ka-kontento ana. Kay tungod ang amahan daw na gi-prepare nga banquet or feast. So visualize your death vanishing, no? Imagine mo nga imong mga utang nangawala or nabayra na. Your body being made whole, kung masakiton ka, no, na kumpleto na or naayo ka. And your bank account overflowing. So mo na ilang kuan gyud. Nindot man sa paminawa, no? Nindot siya. Kitang tanan siguro naga-desire ani, perfect health, no? Unya kanang wala kay utang, kisa may utang diri be. Amazing jud kay na ba, no? And your bank account overflowing, no? Nga daghan jud kay kag savings. Believe it, declare it and sow in it. Kani nga sow dili ni sow nga sanctuary worship ha. Sow ni nga pagtanom. Your season of increase isn't coming, it is now. No? So ang imo daw increase, dili daw padulong, but naa na daw karon na. So grabe gid siya ka-convincing mga igsoon. If kani madungog nimo, makahatag yung kalibo. Pag kanang kay labaw na sa mga prosperity gospel preachers, grabe kina sila convicted. Isog kina sila muwali, pag abot sa panalangin, ano? Briya ng gangaan sa langit, no? Bubo sa imo ang panalangin. No, so mo na ang inana ilang mga linyahan mga igsoon man, no? So grabe ka convincing. But you know what? Ato lang ikuan, no? Disclaimer lang daan. Kaning gipangingon diri, no, nga will sa Ginoo, the moment nga maging part ka sa kingdom sa Ginoo, will sa Ginoo nga magkaroon kag prosperity, wealth, good health, no? Will na sa Ginoo igsoon. Wala tay di ta against ana. No, dili ta against ana. But ang ato ang gina-correct karon, no, sa prosperity gospel is because ang focus nila is na dito tanan. Giingon gani diri, no, nga katudang nag-suffer of poverty, no, dili daw na sign of holiness. So meaning ma-incorporate nimo katong mga tao nga nagproblema sa ilang financial, so nakasala siguro ko ani kay tungod nagproblema na pobre man ko. No, so mo na ang kuan ba, ang conclusion nila, no? Sa may tabo. So mo na yung kasagaran nila nga reference. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Basahan na to. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. So tinuod jud kayo. Literal kayo, mabasa ginato, no, nga pinaagi daw sa pagkapobre ni Kristo, no, nga namatay siya sa krus. Kitang tanan mahimo nga madato, ma-rich. So kung ikaw makadungog ang naigsoon niya, nag-struggle kag kwarta, grabe yung ka ma-convince. No, makaingon yung kag kani, mo ni gospel. No? So mo na ang ilang kuan, mo na ilang reference nila, ginagamit nila as reference, no? And you know what? Kung sabto na to, nindot kay siya paminawa nigsoon. Pero take note, no?
prosperity gospel preachers will always take a verse out of context to justify their personal agenda. Sumodi na ilang ginabuhat igsoon. Mo-quote silang verses in the Bible, pero out of context. Ginatawag na siya cherry picking. Kanang mubasa kag bersikulo sa Bible tapos i-apply nimo sa imong kaugalingon nga para gyud ni sa kuha. Mao gyud ni ang meaning ani, gusto ni Lord nga inani, no? So pagkabasa nimo atong 2 Corinthians 8:9, maingon din ka nga madato gyud ko. Mao gyud ni ang tumong sa Ginoo nganong giluwas ko niya kay aron datuon ko niya. So muna imong receive. That's what we call cherry picking. No nga ginakuha nimo ang bersikulo out of your own benefit. Imong gina-apply sa imong kaugalingon out of your own benefits. Right now, basahon na to unsay context, no? Unsa gid ay ang tinuod nga pasabot, no, sa pulong sa Ginoo. Katong 2 Corinthians 8:9 gisulat na ni Paul sa mga Corinthians or sa Church of Corinth. So karon unsay context ana? If we read the whole chapter of 2 Corinthians chapter 8, we can clearly see that Paul was commending the Church of Macedonia. So prior ato nga verses, si Apostle Paul iyang gi-commend, no? Iyang gi-appreciate ang Church of Macedonia for their exceeding generosity and urging the Church of Corinth to do the same. So mo to yang giingon, no? In verse 8 nga, I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. So muna ang point, no, or ang context ato igsoon. No, dili to para pakita or encourage ang mga Corinthian church nga, uy, mga dato day mo. Mga dato mo kay tungod si Kristo namatay para sa tuwa, na imong pobre para sa tuwa. So basahon na to, no, para maklaro ginato siya. In 2 Corinthians 8:1-3. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of every severe trial, their overflowing joy and extreme poverty, take note, extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they give as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Wow, amazing kayo. Prosperity gospel preachers will say to you na si Jesus nahimong pobre para madato ka. Pero kung basahon din nimo in context, no? Tan-awon nimo kung unsa gyud ay ang pasabot ni Apostle Paul ato. Gipakita niya sa mga Corinthian church, no? Na even if ang Macedonian church they are struggling, no? Severe trial and extreme poverty. So dili gyud ay tinuod tong ilang claim ganina. No, katong giingon nga ang pagkapobre daw sign na nga wala ka nagpuyo sa pagkabalaan. Dili siya tinuod igsoon. No? Dili na mao ang promise sa Ginoo the moment ka maluwas ka, the moment ka mabilong ka sa kingdom sa Ginoo nga mahimo kang dato adunahan. Di na mao ang tinuod. No, kay kung tinuod pa kung ilang claim nga mahimong dato, mahimong adunahan, so kaning Macedonian church, wala ni sila nag-struggle og extreme poverty. Nakuha ba nato, no? No, make sense? No? Nakuha na to nga ang point sa verse is dili aron nga i-encourage ang mga tao o mga Corinthian church nga datuon sila sa Ginoo kay tungod ni follow sila kan Jesus. But the point is, no, gipakita ni Apostle Paul, no, gi-encourage niya ang mga Macedonian church to give generously because even the Macedonian church, no, nakahatag sila, they were able to give even in extreme poverty. So, gi-encourage niya ang Church of Corinth to be generous. So, the Church of Macedonia is not a well-off church. No? Dili sila well-off. No, pareha na to. Wala may mga milyonaryo siguro rin, no? So, inana lang. No? Kung kanang normal lang nga panginabuhi. Hapit na. Na ordinaryong tao lang. No? So, pareha na to. Manginani lang ba? No, mga yanong tao lang. Inana ang Macedonian church. No? The Church of Macedonia is not a well-off church. In fact, they are in extreme poverty, yet they were able to give generously. So Paul clearly emphasized one thing to the Church of Corinth. No, unsa iyang gusto i-emphasize igsoon? Generosity knows no boundaries. No, nga ang paghatag day nga generous, no? Mahimo kang generous igsoon. Wala na siya boundary. No, even those people who are struggling in poverty, they can be generous.
sa ilang mga kaumanan. So, whether you are wealthy or struggling financially, anyone can be generous. So, klaruhon na to na karon mga igso, no? Katong verse nga gi-quote ganina, no, ilang girigamit nga reference nga pag mahimo da kang Kristohanon, mahimo kang dato, i-prosper ka, dili will daw sa Ginoo sa mga mapobre ka. Yes, that's true, but dili lang mauna ang kamatuoran, no? Kay tungod ang Macedonian church wala man sila na dato. Pero napakita nila ang generosity nila, igsoon. No? So that's the point, no? Or that's the context of the verse. No, nga wala to nagstorya about prosperity, but ang gistoryahan nito is about generosity. No, nga kaya nimo mohatag to the extent even if ikaw personally sa imong kaugalingon nag-struggle ka financially. No, ikaduha, no, nga pinaka best nga example gyud, maingon jud nako nga best kay nga example si Peter. Sa statement ni Peter in Acts chapter 3 verse 6. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Walk. Mo na yang giingon natong bakol. Oh, nasa beautiful gate. So mo yang giingon sa bakol. So karon kung tinuod to ilang logic nga pag Kristohano na ka, mo-follow na ka kang Jesus, mahimo kang adunahan, mahimo kang kwartahan, si Peter untay pinakadato. Sa tanato. Si Peter untay pinakadato. No? Kasi agoy pinaka-parts kang Jesus, no? Duol kay siya kang Jesus, siya gud ang gihimo ni Jesus nga leader, no? Or pastor. So, kung tanaw nato, kung kato nga logic nga mopalo ka kang Jesus, mahimo kang dato igsoon si Peter ang pinaka-milyonaryo. Kung tinuod pa lang to nga statement. But unsa ang statement ni Peter dere? Silver or gold I do not have. Kaingon gud siya nga gipangayuan sa kwarta sa katong nang limos dito ba? Wa lagi work lagi. Wa gyud ang naingon. Wa gyud. Wa gyud kwarta. No, mo gyud naingon ni Apostle Peter. Ug unsa daw ang naa sa iya mura yang gikahatag ug ngoto nga iyang patindog ang bakol, giayon niya ang bakol. So karon na-demolish na to nga doctrine sa gospel prosperity gospel preachers. Nga kung believe ka kang Jesus, mahimo kang kwartahan, adunahan or dato. Di gid siya tinuod igsoon. Kay ang mga apostles hangtod silang kamatayon, no, wala gyud nasulat nga nag-live sila in a palace, in a mansion, wala gyud nana. Kay silang tanan, no, namatay gyud sila silang faith, no, sa pag-battle nila o pag-profess nila silang faith, no, for Jesus Christ. So it's not true igsoon, no? Dili gid na siya tinuod nga kung mahimo kang Kristohanon, divine inheritance, no? Nga ma-inherit pud nimo ang kadato sa gingarian sa langit. But I tell you, no, actually while I was preparing this sermon ba, medyo nag-struggle ko sa akong mind, kay nagabattle akong mind ba tinuod man gud ning ginaingon nila. Tinuod siya ba, no? But si Satan unsay yang buhaton? Nalang siya gamay nga i-twist ba, nga mausab ang meaning sa mga scriptures. Because it's true, nga the moment nga mabilong ka sa kingdom sa Ginoo, i-prosper jud ka sa Ginoo. That's His will. Mo na ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa imo. But the thing is, dili gusto sa Ginoo nga dira ka ma-focus. Nga ang imong kinabuhi ibutang nimo sa mga material nga butang diri sa kalibutan. Because we all know everything is temporary. Everything is fleeting. No? Di gyud na nimo imong kabtangan diri sa kalibutan, di nimo na madala dito sa langit. But what's the purpose of God nga nang i-prosper ka niya? Anong gusto niya nga kung mabilong kasi ang kingdom, i-prosper ka niya? It's because the very first thing nga gusto ipabuhat sa Ginoo mo, it's for you to give. No? Nga motabang ka, nga mohatag ka. No? Kaya mga tao nga richly gi-bless gid sila sa Ginoo, and the very purpose nga nang gidato sila, it's because aron mo tabang sa uban nga mga katawhan, no, nga naga-struggle financially. So that's the very purpose. So karon kung ma-prosper ka, ang imong thinking na dili na nga ako. But the moment nga gi-prosper ka sa Ginoo, no, ma-confirm ni karon na ang will ni Lord is for you to become His vessel to bless the poor, no, and to help those who are struggling. No?
So mo ginay purpose sa Ginoo mga igsoon. No? Dili pud tanan. Actually dili tanan gyud nga nay ability nga mo create og wealth. Dili tanan. That's the wisdom from God, no? Nga nay mga tao nga gikuan gyud sa Ginoo, gi-design sa Ginoo nga kaya nila mo create og wealth ba, no? But hopefully, no, if moabot ka sa inana nga point igsoon, dili nimo malimtan kung unsa ang purpose ni Lord nga gihatag sa Ginoo sa imo, no? Unsa yang gusto nga ipabuhat sa imo igsoon, no? So proceed ta sa ikaduha nga fundamental nga belief ng aning mga prosperity gospel nga doctrine. Kadua, words have spiritual power. No, or ginatawag ni karon sikat kay ni manifestation or the law of attraction. Kanang manifest kadungog naman na sa Facebook. No, ang number one kay nako sikat kayo nga nadunggan ako aning yang gi kuan ba, yang gi story yang life. Tapos gi-manifest gid daw niya law of attraction. Si Kong TV, ka familiar mo ng Kong TV? No, nga na siya mga vlogger na siya, no, nga daghang kay followers, isa sa pinakasikat nga vlogger diri sa Pilipinas. Nung atong time nga early years pa niya nga naga-vlog siya, nasa katong payat medyo guys nga iyang ginaingon dito nga law of attraction, nagatuo ko nga sa unahan ma-prosper ko inana. Ug ni-prosper gyud siya tinuod. No, law of attraction. So often called positive confession. This belief says that speaking positively and declaring blessings can influence reality, while negative words can bring negative outcomes, no? So mo na ilang belief, no, nga pag imong i-declare, no, nga unsay mga maayong butang nga mahitabo sa imo sa unahan, mao na ma-influence do imong reality. Nga dito mo subay ang path nimo, no, to your success. So say famous lines ani nila, no? Your tongue carries the power of life and death. If you speak poverty, you'll stay in it, no? So kung magstorya daw kag kapobrehon, dara lang ka taman. But when you declare I am blessed, I am favored, and I am wealthy, you literally command the atmosphere. Oh, pawiran nimo atmosphere gid mo i-command to align with God's goodness, no? So mo na ilang belief. Actually, mo to balikon nako. Nagi truth anegson. Di ginato na mabalik. Nagi truth. No, there's some truth on it. No, ilang ginagamit nga reference ani. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. No, so mo nang isa po nila ka reference is sa Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So there's some truth in it, igsoon, no? Nga kung unsay imong speak, because your tongue has a power. You know, tinuod na siya. But paunsa siya nahimong mali, igsoon? It's because, no, ang logic ani, nagkaroon na ang tawag self-reliance ba? No? Nga murag siya na ang tag-iya sa iyang kinabuhi. Or siya na ang murag kumpas sa iyang future. No? Nga murag wala na external force bitaw nga kaya mo shift sa imong path. Kay tungod kung unsa imong gi-declare mo ay mahitabo. That's self-reliance, igsoon. Kanang ikaw na ang tag-iya sa imong kinabuhi. No? So, note in our modern time, this belief is mainly practiced by the New Age movement. Yes, naga-exist ni siya karon. No, New Age movement. That is linked to Buddhism. Manifestation does not honor God as it attempts to help us manipulate influence so that we ourselves will be glorified. No, mo tong ingon. No, nga imong kaugalingon ang ma-exalt. This belief is simply taking God out of the picture and mainly exalts oneself. So kana ding tuo-tuo ta nang ina ng mga igsoon, no? You are relying to yourself, no? Nga self-reliant na ka, nga wala na luna si Lord sa imong kinabuhi kay ikaw kaya na nimo i-shift ang imong future, no? Powerful na kay ka. So, unsa ni siya, no? New Age movement core beliefs, no? Mo niyang ginatuuhan sa mga New Age movement. Focus on self-spirituality, no? Nga kaugalingon, no, sa ilang self nga spirituality. The divine within, no, or pantheism. Unsa napasabot ang pantheism? All is God. No, so naday sa imong kaugalingin, ikaw mismo is divine ka. You are same essence as God. No, all is God. Nga kitang tanan
ikaw pod no nakay ability to change your direction, to change your path, no, then you are God as well, no. Mo na ang belief nila, pantheism, all is God. Napo isa monism, all is one, no, we are all parts of God, na siya God pod siya, ako God pod ko, we are all parts of God. Pag maging united ta, mahimo tang one God. That's their belief, no, monism. So, and the belief that individuals can manifest their own reality. So, muna ilang core beliefs mga igso, no? Pantheism, monism, no? Self-spirituality, o kanay makamanifest ka sa imong own reality. So, New Age movement practices. Unsa ilang gina-practice? So, pamilya din kay ta ni mga igsoon. Common practices include meditation, yoga, no? So kinsa tong mga nakatry og yoga diri, no? I tell you, it's not good. It's not Christianity, no? Dili na siya gikan sa Christianity igsoon. Bisan pag moingon to, wala may harm ani, no? Wala may harm. Yes, wala harm, but it does not glorify God because ang yoga igsoon, no, nakalink na siya sa Buddhism. No, dili na siya truth igsoon. It's not truth, no? And crystal healing, no? Katong mga albularyo nga nay kuan si Madam Auring, no? Astrology, unsa ni astrology, kana mga horoscope, no? Nagatuo ka nga, ay ako day Capricorn day kay Libra day ko, nani day ko, Cancer day ko. Uy, na kay Cancer. So, inana, no, dili din na tinuod igsoon, no? Dili na siya tinuod kanang astrology nga dira nimo i-base imong faith ba nga. Tay sabi dapat ko magsuot og blue karon kay ingon sa Capricorn daw karong adlaw kay pag di daw ko magsuot og ginani nga kwan, malason daw ko. That's not true. No, you're putting your faith, no, not in God, but sa bisan asa na lang, no? Kaduha, tarot readings, no? Kanang mga tarot card nga basahan ka kung unsa imong future, inani imong mahitabo. Uy, buayahon magkagkamot, no? Kanang kuan, mamatay mo ang inani nana, no? So di gina siya tinuod igsoon, no? Ngang ang kato nga mga certain nga mga mediums ba, sila ang mo dictate kung unsa ang imong path, no? Kung asa ka padulong. Channeling and reincarnation. Kasi nagatuod rin natoy na-famous kay karon ba nga kuan sa Facebook, no, kato daw mga tao nga na anak daw diri sa Pilipinas, namong Pilipino. Sa una daw kay dautan daw. Nga na-reincarnate daw ta kay diri sa Pilipinas kay dautan daw ta sa una. So ginapasabot nila nga murag kaning Pilipinas ay hell on earth, no, ngay nani naka-worse ang Pilipinas, no, kay grabing corruption nani. Nga katudong mga Pilipino, katong mga tao nga gianak diri sa kalibutan, sa ilang past life na-reincarnate sila diri sa Philippines kay tungod mga dautan daw sila sa una. No, grabe kayo ang kalibutan naka-discriminate sa tuwa ba. No, abi kay corrupt kayo to ang government, no. So, mo na ilang thinking, no, nga reincarnation nga kung sa una maayo ka nga tawo, no, inig ka reincarnate nimo, mabutang ka dito sa mga pamilya nga adunahan. Tapos kung dautan ka daghang kang mga krimen nga gibuhat, ma-reincarnate ka, mahimo kang uk-uk. Or mahimo kang bisag unsa butiki or nana uhipan. No, so mana ilang belief, no, reincarnation, that is not true igsoon, no. You cannot find it in the Bible. No, dili na nimo makita sa Biblia igsoon. And only the Bible tells you the truth and the only way, no, to reach God, no, is through Jesus Christ. No, so klaro na to na mga igsoon. Karon naay famous po daan karon, no, Christian New Age belief. No, katong New Age nga belief, no, or New Age movement is gikan to siya sa Buddhism, no? Matoy practice gid sa Buddhism. But gilink siya sa Christianity. Naay mga Christians nga nagapractice ani sa sulod sa simbahan. Gina-practice nila. Ug unsa ang ilang main belief ani? The little God's belief. No, mainly teaches human beings, especially believers, are divine in nature, no? Same gid, no? Same gid kayo nga kuan. Divine in nature, created in the same spiritual class as God. No, so sama daw ka sa Dios and possesses power in their words. So this view which suggests believers are little gods, no, mga gagmay mga jutay ko nata, mga Dios, jutay Dios, little gods, no, or little pictures of gods. God is criticized by mainstream theologians and unorthodox or heretical. As unorthodox or heretical, no, nga kuan gyud na heretic gyud siya mga igsoon, no? Dili siya tinuod, no? Heresy siya. In Romans chapter 1, no, mo ni ang ingon ni Paul unsa iyang kuan na sa unang panahon pa lang gyud ay nanay mga inani nag-exist nga mga inani nga beliefs mga igsoon, no? And unsa ang
ingon ni Apostle Paul na in Romans chapter 1, verses 21 to 23. Yes, they knew God, but they didn't worship Him as God or even give Him thanks. No? So kaila daw sila sa Dios, pero wala nila gisimba ang Dios, no? Nga Dios og naghatag og pagpasalamat. And they began to think up foolish ideas of God, of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Claiming to be wise, they instead became utter fools. And instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. So in short, igsoon, if kani nga belief, no, little gods, imo ni gina-practice, nadunggan nimo sa YouTube, sa Facebook, dungog nimo nga you are little God, no? Meaning if you subscribe to that idea, no, you are worshiping an idol. And that idol is yourself. No? That's idolatry. No? Ang imong gihimong Dios is imong kaugalingon. So let's jump no sa tuang ikatulo no nga core belief. No, the last one, no, giving to God brings greater return kani. Familiar bugay tani, no? Giving to God brings greater return. Kung mohatag daw ka sa Dios, nakay-expect nga dako nga moabot sa imong kinabuhi. Murag kapa ba, no? Hatag kag 100,000, 30%, 40% pabalik sa imong dungag no interest. Gihimo na imong ginog investment scheme. So mo na ilang belief, no? Giving to God brings greater return or the law of the seed. Followers are encouraged to donate money, no? Mo na ilang gina-encourage sa mga followers ani, mo donate og money, especially to ministries or churches with the belief that God will reward them financially or spiritually in return. So karon klaruhon na po nato na sa mga igsoon, no? Dili gyud mali nga mohatag ka sa ministry or sa church mga igsoon. Mahimo siyang mali pag nakay personal agenda. No? Nga nihatag ka, dili out of the abundance of generosity sa imong heart, but nihatag ka kay naga-expect kag na ihatag balik ang Ginoo sa imo. And that is not true. Di na siya tinuod. No? Kaya igsoon, di man imo mabayran ang imong kaluwasan. Di na ito mabayran itong kaluwasan. Kana maingon ka nga, mahatag ko sa kong tithe, sa kong offering, kay giluwas ko sa Ginoo. No. Dili nimo mabayran imong kaluwasan igsoon. No? You give without expecting any return. No? Mo na ilang famous lines. The Bible is clear. Your giving is an investment in your own future increase. You are the one who determines the size of your harvest by the size of your seed. No? So ikaw daw nagdetermine sa imong success sa unahan. No, kung unsa kadagan ang imong gitanom, mao pud ang imong anihon mo na ilang gingon, no? Pinaka-famous nga reference ginagamit ani. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. So balik ta atong kaganina pero next nga chapter. Ana si Apostle Paul sa Church of Corinth. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, no? Nga kinsa datong nitanom og jutay, no, makaani pud og jutay. And whoever sows generously will also reap generously. So kinsa tong ni tanom pod og daghan, muani pod og daghan. Karon unsay context ani? So balik na po ta. Basahon na po nato kung unsay pasabot ni Apostle Paul ani. No? In context, let's read, no? 2 Corinthians chapter 9 verses 1 to 8. This is talking about how the Corinthian church ignited the generosity of Macedonian church. Actually, ang Corinthian church, sila ang naka-ignite or naka-encourage sa Macedonian church nga mahimong generous. No, sila ang ni-influence. Kay si Apostle Paul, no, pag madto siya mga kasimbahanan, gina-testify na yan, nga proud kay siya nga church, inani lang ginabuhat. So kato Macedonian church, pagkadungog nila kang Paul sa testimony sa Corinthian church, no? Na-ignite sila, no? Na-fired up sila nga mo donate, mo help sa ministry, no? Even though they are in extreme poverty. So in context, this narrative is not actually talking about generosity karon, no? All throughout my life, pag makadungog ko ani nga verse, akong pagtuog yun, about yun sa generosity. No nga pag mo hatag daghan, balikan ka sa Ginoo daghan. That's what I understood this verse dati. Every time ko. Tinga ako, pagbasa na ko sa whole chapter, natong while nag-study ko sa akong preaching,
karon nasabtan nako nga dili day ni about generosity ang gitudlo ni Apostle Paul diri. No? But unsa day ang context ani? The context is Apostle Paul does not talk about generosity but of fulfilling a promise. No nga ang Corinthian church naa sila gi-promise no sa kang Paul nga mo-donate sila, na sila ihatag, na sila gilikom. Actually nalikom na gyud nila ang idea ni Paul na nagtuo si Paul, nag-expect si Paul nga na sila gi-collect ba? Collection na sila gi-collect nga kani para ni sa church of binani, no? Mo nay idea ni Paul sa Church of Corinth. That's why pag send ni Paul ani nga letter, no, giingnan niya ang Corinthian church, no, nga kung unsa to niyo yung gi-promise i-fulfill to ninyo. Basahon na to ang whole context. No? Giingon diri. 2 Corinthians chapter 9 verses 1 to 8. Verse 1, I really don't need to write to you about this ministry of giving for the believers in Jerusalem. No? Nga katong mutabang daw sila sa mga believers sa Jerusalem. For I know how eager you are to help. And I have been boasting to the churches in Macedonia that you in Greece were ready to send an offering a year ago. Sumora ito, nga na-ignite ang mga Macedonian church nga mohatag pod, no, mo donate pod sila sa Church of Jerusalem. Kay kani nga time manggod, in context pod, kani nga time is ang Jerusalem, nag-struggle gid sila kay grabe ang persecution dito sa ilaha. No, sumoto, willing kayo ang Corinthian church daw nga mohatag, ana daw sila gilikom. Moto nga ang Macedonian church na-encourage pod sila nga mohatag. Na-ignite sila. No? In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. But I am sending these brothers to be sure you are really ready, or you really are ready. As I have been telling them and that your money is all collected, no? So nag-expect yun si Apostle Paul nga natapok na ang kwarta. No, mo to yung expect. I don't want to be wrong in my boasting about you. Gi-remind ni Paul ang Corinthian church, no, nga namoy gi-promise nga collection nga ihatag nato sa Jerusalem. Karon dili ko gusto nga maulawan ko kay peti na kong panginambog dito sa Macedonian church nga grabe kay mo ka generous, no? So I don't want to be wrong in my boasting about you. In verse 4, we would be embarrassed, not to mention your own embarrassment, if some Macedonian believers came with me and found that you weren't ready after all I had told them. Nagi exclamation mark. So, base sa storya karon, akong nabalanse nga na siguro nadungog si Apostle Paul nga murag katong nga gi-promise nila, murag dili ma-fulfill ba. Kay tungod kani magud nga promise a year ago pa gi-promise. No, isa ka tuig na nga promise, wa pa kaabot dito sa Jerusalem. Sumato nga gusto na nga kuhaon ni Apostle Paul. So I thought I should send these brothers ahead of me to make sure the gift you promise is ready. Sumato nari siya gipadala nga mga brothers nga muuna kaya hindi siya maulawan kay nasa dala nga mga Macedonian tapos pertinent ang panghinambog dito nga mga generous kay mo tapos pag abot din nila wala day giving, wala day na collect. No, so mo to nag-sure si Apostle wise gid si Apostle Paul, no? Gi-sure sa niya daan, di siya maulawan. So mo to your promise is ready, but I want it to be a willing gift, but not one given grudgingly. So mo ni ang gina-quote lang yun sa mga prosperity gospel preachers in verse 6. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will give a generous crop. So in verse 7, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So karon naklaro na nato. Nga katong nga verse in verse 6, no? Dili dito encouragement sa Corinthian church nga mahimong generous, mahatag og daghan kay aron na kay balik nga daghan. But actually kani nga context diri kani nga verse ni siya sa pagpaningil og pagpaningil og saad, no? Nagisingla ni Apostle Paul ang mga Corinthian church. Kina sila gisaad a year ago pa, no? Isa ka tuig na ang nilabay, no? So pagpaningil. So mato kung maningil ka, gabi gyud nimo i-convict ang tao, no?
mo ni ang kuan kung mo ni mo ang giyata ginanay nana. No, so gigamitan gyud ni Apostle Paul og convincing niya, no, kay tungod gisaad man, no? So this verse in context is talking about fulfilling a promise, not about getting something in return the moment nga mohatag ta. No? So mo to'y context mga igsoon. So giingon pa diri, no? Napay isa ka reference day nga famous kay nila ginagamit in Galatians chapter 6 verse 7. Mga po na ilang isa sa ginagamit yung kayo, common kayo. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sow. No? So, kato daw mga tao nga mo, kung unsa ilang ilang gitanom, mo po nilang anihon. So, same concept gapon. No? Kung pilay mo ang gihatag, mo po na more pag ang balik sa imo. So mo na nga context, no, ginagamit nila or concept ginagamit nila in Galatians 6:7. But baliko na to, no, mo adto gyapon ta sa context igsoon in Galatians 6 chapter 6 verse 8. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So this chapter is actually presenting a clear picture of how to live according to the Spirit. Dili po siya about generosity hapon. No, ginagamit nila generosity nga kung dili daw mamak ang Ginoo, kung kinsa daw tong mohatag og daghan po danganihon. O kinsa tong jutay lang, no, dili daw mamak ang Ginoo. But actually, no, ang pasabot ani nga passage igsoon is about your living in the Spirit, no? Paunsa ka mo live in the Spirit. No, that if we are so invested in fleshly, worldly, sinful desires, then we will reap eternal destruction in hell. On the contrary, if we invest our lives here on earth in serving God and His people, then we will reap eternal life with Him in heaven. So that's the point, Igsoon. That's the true context, no, or pasabot aning verse nga God cannot be mocked, a man reaps what he sow. It's all about how you live your spiritual life. No, not about generosity or not about giving. No? So, share lang po na akong experience. Dati, katong napa ko sa previous church na ako sa Bukidnon, katong nag-eskwela ko sa Bukidnon, no, nakapil may og kaning Shunammite Conference. No? So, unsa nang Shunammite Conference, no? Nandito, tapok na sa mga believers, mga Christians. Tapos, ang pastor dito, magwali siya about kato giving, encourage niya mayo. Tapos isa sa giingon gyud niya dito nga ako po nailad po ko. To be honest, nailad ko. No, ingon niya nga kinsa tong gusto nga maluwas ilang pamilya diri. No, hatag mo 500. Naingon, 1,000. 4,000. No? So ala to, giingon dito kung kinsa tong gusto nga ilang pamilya maluwas, 500. Nya katong mga tao nga mga estudyante walay kwarta dito, patas na sila lang kamot, no. I-claim, imagine lang nimo nihatag ka sa Ginoo. Grabe lagi. Grabe gyud kayo ako pag uli na ko ano koy kwarta. Okay, grabe gyud kay maka-convince like kan dito nga nana kung gusto nimo nga maluwas imong pamilya, muso ka, musid ka. Mo na kaning term nga seed of faith. Nga imong bayaran ang Ginoo sa kaluwasan nga para sa imong pamilya, igsuon di gyud na tinuod. Di gyud na tinuod igsuon. Bayaran nimo ang Ginoo. No? Sure ka na? No? Nabayaran nimo ang Ginoo 500, 1,000, 4,000, no? Para maluwas imong pamilya igsuon. Ingnon ta ka basig ikaw di pay di maluwas sinuon, no? Kung mao na nga thinking ba, no, nga bayaran nimo ang Ginoo sa kaluwasan igsuon. Nabi nahitabo ana sa time ni Peter. No, nga gibayaran siya kay gusto niya nga maangkon ang power nga nakang Peter, no, balang espiritu, mo to gipanish siya sa Ginoo hapit sa namatay. No, so inana kalala ni kani nga teaching inana kalala igsoon, no? And that's a dangerous nga doctrine. No, nga mutuo ka ning prosperity gospel nga kaya nimo bayaran ang kaluwasan para sa imong pamilya. No, that's very false. So things to note. So ato ang dapat nga hinumduman, no, or timan-an. In understanding the Bible, context matters. Yes, context matters igsoon. If na kay madungog nga grabe kay ka nindot si mong dalunggan,
No nga kani nga verse ginani pag-explain, then basaha ang whole chapter. Unsa ang context ana? Unsay gipasabot ana? Unsay kaning motivation sa author ana, no? Nganong inana niya pagsulat. Kaduha, the central message of prosperity gospel is all about yourself. It's about what you can get rather than what you can give to others, no? So, in short, selfishness. No? Mao gyud na central message igsoon sa prosperity gospel. It's all about yourself. It's all about your healing, it's all about your prosperity. No? It's all about yourself. And ikatulo, every time we hear a message about blessing and prosperity, we should always scrutinize and put it into test. No? Nga dapat ato siyang i-test. So unsa na siya nga klase nga test? Counterfeit detection. So kaning counterfeit detection, common kay ni siya, no? It's a process of verifying fake money from the legitimate original source. So ang kaning mga counterfeit detectors, dili ang ilang style para mo evaluate og kaning tinuod ba ni nga kwarta or dili tinuod. Dili sila mo focus sa katong mga fake na mga kwarta. Nga i-gather tanan mga fake na kwarta gikan pa tong unsa nga tuiga, tapos ilang memorization asa tong mga fake, inani. Dili inana ang style nila igsoon. Ang style sa mga counterfeit detectors silang ginabuhat, scrutinize nila maayo ang original nga kwarta. Nga ma-memorize nila unsay pattern sa kwarta para pag naay mga counterfeit katong mga fake na mga kwarta nga ilang ma-receive, kabisado kay nila unsa ang tinuod. So it's the same thing sa tuang kinabuhi igsoon as Christian, no? Nga dili ta mo focus sa tong mga fake nga mga doctrines because there are a lot, no? Daghan kayo. Ang dapat nato karon nga fokusan ang tinuod, no? Nga dapat kabalo ka unsa ang tinuod nga gospel. Nga bisan pag 1,000 ka mga mali nga mga doktrina ang imong madunggan, dili ka mailad igsoon because you are so convinced of the true gospel of Jesus Christ. And karon, what is the biblical prosperity gospel? Unsa ang biblical nga prosperity gospel? So, agian lang nato niyo. First is our true wealth is in Christ. No, ang tinuod nato nga pagkadato igsoon nadra kang Kristo, no? Colossians 3:1-2, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, igsoon. Because Jesus is your true wealth. Si Jesus ang imong tinuod nga kadato. Dili ang mga material nga butang diri sa kalibutan. No? In Matthew 13:45-46, again, the kingdom of heaven is like merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So, ingon ni Jesus, no, nga ang gingarian daw sa Ginoo sama na siya sa tawo, no, nga mamaligya ay nga nakakita og pearl nga mahalon kayo. Ngayang gibot, yang gibaligya tanan niyang kabtangan para paliton lang to. And that is Jesus Christ. He is the most valuable pearl that you can have or possession that you can have in this world. Philippians 3:8, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. No? Gi-count daw ni Apostle Paul nga basura, tanan niyang achievements, in order that I may gain Christ. No? Kumuingon lang ta nga kadato igsoon si Apostle Paul, adunahan siya. He is one of the Sanhedrin. No, mga high-ranking nga mga Pharisees. Sa tuwang time karon, they are equivalent sa mga senators. Inana ang ranggo ni Apostle Paul sa iyang time. And he is also a citizen in Rome. No, Roman citizen po si Apostle Paul. So, kwartahan gid si Apostle Paul igsoon. No, so kung muingon ta nga ang focus nato karon is prosperity gospel, kung prosperity gospel ang gina-share ni Apostle Paul, di ito niya biyaan nga kinabuhi. Dito niya ingon nga basura. No, yang mga achievements. So karon nasabtan nato, no, Apostle Paul mao na ang grabe nga nasabtan ni Apostle Paul nga tanang achievements in life, tanang mga butang siyang kinabuhi, basura siya sa tubangan sa Ginoo kay tungod si Jesus mismo ang pinakadako nga possession or prize nga na-attain niya siyang kinabuhi. Ikaduha, no?
nga biblical prosperity gospel, we give without expecting anything in return. No, in Luke 6:35, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. So God is kind even to the ungrateful and wicked, Exxon. So God is encouraging us, if we give, no, we don't expect anything in return. So opposite kay siya, no? Opposite kay siya sa prosperity gospel. Nung pag mao na imong gitanom, mao na imong anihon. No. Kadua, no? Matthew 6:3. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. No, mao na giingon ni Jesus, gikan sa baba gina ni Jesus. No, nga kung mutabang ka, no, sa imuang wala, di nimo pahibalon kung unsa imong ginabuhat sa to. No, inana ang point ni Jesus, no, nga wala gyud kay something nga i-take na credit. We don't expect anything in return. And last, sharing in the suffering of Christ, no? So mo na isa sa biblical nga prosperity gospel. If you believe in prosperity gospel, kani nga prosperity gospel ang tuuhi igsoon. Sharing in the suffering of Christ. 1 Peter chapter 4 verses 13 to 14. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rest upon you. No, mo na tinuod nga prosperity gospel igsoon. No, because our prosperity, our wealth, our true wealth dili sa kalibutan. But sa unsay mo umaabot, no, after nato diri sa kalibutan. And last verse, no? Revelation 2:10. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death. Take note. And I will give you the crown of life. And that is biblical prosperity gospel. No? Kaigsuon, tug-anan ta ka, if you believe katong mga false, no, nga prosperity gospel, nga inani kanang padatuon ka sa Ginoo, kay inana, no, nga nakay power to change your direction, your destination. No, you have the divine inheritance. No, muhatag kag dako, moani po kag dako, if kanay mong tuan igsoon, the moment nga maka-encounter kag suffering, biyaan ni may mong faith. O na mahitabo. That's the conclusion. Kaya nga maingon man ka, Lord, dito tinodi mong ipangingon sa ko, nagsuffer man ko karon. Then, compare, no? Kana nga belief, i-compare nimo na sa kinabuhi sa mga Christian sa Afghanistan, sa China, no? Sa Nigeria, nga everyday ginapatay sila igsoon. Prosperity gospel, no? Dili na mo fuel sa ilang faith. No? Dili na maka-convince sila nga mupadayon silang pagtuo. Kay tungod grabe nga suffering iyang giagian. So right now, no? Dapat nato masabtan that the true prosperity gospel can only be found in Jesus Christ. He alone, Jesus alone, is your prosperity, your great possession, no? Your great treasure that no one or nothing in this world can compare. No? Jesus alone is our treasure. Amen ba? So word to remember, modern prosperity gospel is a man-centered religion that aims to fulfill selfish ambitions and worldly desires. Yes, that's true. On the contrary, true and biblical prosperity gospel makes a man humble. No, that's the effect. If si Jesus ang imong tinuod nga prosperity, imong tinuod nga possession, mahimo kang humble igsoon. No? Values good character, and above all else, gives all the credit to God. Understanding that God is the source of all blessing and Jesus alone is the greatest blessing we can have. No, I encourage everyone to stand.